sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Amen. A blessed Wednesday night, mga kapatid. Blessed because once again we will hear the Word of God. Naman natin that the Word of God brings blessing. Kaya bagong lahat, mga kapatid, tayo muna po yung manalangin. Ano ha? Excited? Excited ba kayo? Ako excited, mga kapatid. Okay. Thank you, Father God. Give you all the praises, all the glory. Hallelujah, Father God. Salamat sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng mga ganitong pagkakataon na makapakinig ng iyong magandang balita. Tonight, Father God, itinataas ko ang bawat isa ng mga kapatid ko, Lord, nasa biyahe pa. Ingatan niyo po sila upang maluwalhati silang makarating sa kanilang mga tahanan at makapakinig ng iyong magandang balita. Yes, Lord. At ganun din po yung mga kapatid ko na nasa mga bahay naman, Panginoon. Lord, ano man yung kanilang kaabalahan, dalangin po namin na maalala nila na yung tipanan nila every Wednesday, makinig ng Bible study. Thank you, Father God. At inataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na gagamitin mo for tonight. Sa technical team, Lord, video, the audio, Panginoon, take full control and let the sound be perfect and even the beat. Sa mga kapatid kong gagamitin mo, praise and worship, banda, lead ng song, Lord, we ask for your
full portion of your anointing. Most of all, sa kapatid kong gagamitin mo, pagpapahayag ng iyo. Panginoon, bless her his lips, Panginoon. Lord, be the one to put every words on your mouth, Panginoon, and give double portion of your Father God. Again, yours the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. And gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid natin nasa biyahe pa. Patuloy natin ipagdasal sila sa mga safe travel nila. So while waiting for them para makapag-log in, again, let's listen sa mga awiting pamasko. At 15 days, nakikita niyo ho yan. 15 days before Christmas. 5 days, sorry. Mali ang aking tingin. It's 5 days before Christmas. Ayan, kita niyo po. 5 days before Christmas. At ngayon po, tayo'y mag-enjoy sa pakikinig ng mga tugtuging pamasko originally given by the Lord to our brothers and sisters. Let's listen. Sasapit ang Pasko, nag-iiba damdamin ng mga tao. Ang masungit, bumabait, magkakagalit, nagbabati, nagbibigay ng dating gipit. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, ang mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo ng pagpapala mula kay Kristo, ng pagpapala mula kay Kristo.
Kristo ang Pasko. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging liwan nito. Pasko na naman, madarama mo ang pagbibigayan. O Pasko na naman, kagalakan ng hatid sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan ang dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Chihuahua, 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 Chihuahua. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat,
Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. 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 Tayo ay magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko. Tayo ay magingin tulad ng bituin pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ng bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Tayo ay magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko. Tayo ay magingin tulad ng bituin pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ang bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Igawad ang kapatawaran, limutin ang problema, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay gawa. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay gawa. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko.
Pasko, nagdiriwang pag Pasko. Si Jesus ang dahilan bakit may Pasko. Ibinigay na regalo sa mga tao. Kay ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Si Jesus ang dahilan bakit may Pasko. Ibinigay na regalo sa mga tao. Oh, kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Oh, kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Pagbibigayan, mamahalan, ang hatid nito. Kapayapaan, kagalakan, ang hatid nito. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa ating nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Nagbabadya na Pasko ay Okay, oh.
Ayos ba yung aking caroling sa inyo? O bahala na kayo. Okay, it's December 2023. So mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Of course, ating kapatid na nasa malayong lugar, malayo man, malapit din, pilit mo ring mararating. Okay. From Chicago, ano ha? Tama? Sir John, from Chicago, ang ating kapatid na laging binabati ni Sister Ria, na Sister Trining Fidere, every gising is a blessing. Puro ING, ano ha? Sister Trining Fidere, happy birthday, kapatid. And of course, sa kanyang mahal na anak, si Brother Doc Mon Fidere, happy birthday, Doc. Ayan. And of course, Sister Nori Lector from San Pablo, happy birthday, sis. Enjoy your day, ha? And Brother Nandi Gomez, Sister Nelia Rada, uy, ang aming kapatid na si Sister Nelia, ha? Birthday mo rin pala ngayon. Brother Louis Bongon, of course. Happy birthday, bro. Brother Sunny Beloria from, is it London, Sister Jam? Somewhere in Europe, okay. And also, Brother Gideon Galicia. Happy birthday. And, again ba ito? Itong, di ba birthday pala yung bati natin sa kanila, no? And happy anniversary, Minister Ernie and Sister Eloy Akayan. Happy birthday ka mga kapatid, and happy anniversary. Enjoy your day. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Enjoy lang, ano, ha? So, let's prepare ourselves mga kapatid. At tayo ay tumalon, itaas ang kamay sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Okay, let's welcome the praise and worship team. Comfy Music Ministry. Happy New Year sa ating lahat mga kapatid. Ayan, thank you Lord sa mga nasa tahanan. Tayo po'y magsitayo na at tayo'y umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live streaming. Ayan. Thank you, Lord. Praise God. Happy New Year po sa lahat. Thank you, Lord. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, awit tayo mga kapatid. Pasko na naman, caroling ay simulan. Amen. Hallelujah. Pasko na naman, caroling ay simulan. Tumugtog at tumawi sa buong may kapal. Pasko na naman, kay sarap na pakinggan. Naglalahan ng pag-ibig sa bawat tahanan. Pasko, oh Pasko, walang kasing tulad mo. Ligaya ng buong mundo, nagdiriwang bawat tao. Pasko na naman, caroling ay simulan. Tumugtog
Naglalahat ng pag-ibig sa bawat tahanan. Pasko, Pasko, walang kasing tulad mo. Ligaya ng buong mundo, nagdiriwang bawat tao. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. 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 Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. 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 Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Happy New Year! Amen! Thank you, Lord Jesus Christ. Praise God. Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Maligayang bagong taon po sa bawat isa. Alam ko na may magandang gagawin si Lord sa ating buhay. 2022. God is good. Maganda na ginawa niya sa buhay natin sa mga nakaraang taon. Alam ko rin. Alam natin, may maganda pang magaganap. May maganda pa siyang gagawin sa buhay natin. Amen. Magtiwala tayo sa ating mahal na Diyos sapagkat sa Kanya'y walang imposible. Walang imposible kay Lord. Kaya awitin natin ito, mga kapatid. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-mangha, tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga, amen, ikaw ay kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-manghang tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha.
Kamangha-manghang tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. One more time. Dakila ka. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, O Lord. We glorify your name. Napakabuti mo. You are great. You are wonderful, O Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Amen. Hallelujah to the King of Kings and the Lord
Lord of Lords. Praise you, O Lord. Praise God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay, glory, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ano, ha? So, dito tayo sa special part ng ating Bible study. Pagpapatuloy po ng ating series ng prayer in every Old Testament book of the Bible, isa-isa po natin ang mga Hebrew alphabet ayon sa pagkasunod-sunod. The chapters 119 of Psalms, verses 145 to 152. The letrang, okay, how do we pronounce this? Q-O-P-H, Kop, Kop, okay? Yan, basa nyo naman eh. Q-O-P-H, sa letrang Kop. Kaya mga kapatid, let's welcome our brother, my co-minister, Minister Jonathan Bartolome. Yan, magandang gabi po sa mga kapatiran nating nakikinig sa iba't ibang dako ng lugar. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang umaga, at sa lahat po ng nakikinig. Thank you Lord, binigyan ng opportunity na makabahagi ng kanyang salita dito po sa ating pag-aaralan na yung Hebrew alphabet. Ngayon po, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaralan sa Hebrew alphabet, yung aking pong itatopic po dito, yung pang 19 letter of Hebrew alphabet. Ano po ba to? Ito po yung Kop. Q-O-P-H. Kop. Yan. Bago po tayo magpatuloy, basahin po muna natin yung mensahe ng ating Panginoon dito sa Psalms 119, verse 145 hanggang 152. Yan. Sabi po dito, upang iligtas ng Diyos. Buong pusong tumatawag iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Yahweh. At susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon nang ang utos mo ay sundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakagalak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit sa aking umuusig, mga taong walang gaalang sa utos mong sakdal tuwid. Ngunit, ikaw, O Yahweh, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Sa verse 52, yan mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Wisdom, knowledge, understanding, anointing, ipagkalob niyo po sa akin. Para lahat ng ibabahagi ko, maunawaan naming lahat, may sa pamuhay naming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Dito na po sa pagpapatuloy natin ng Hebrew alphabet, Kop, Q-O-P-H. Ang Hebrew word po nitong Kop means eye of a needle. Eye of a needle. Ano ba itong eye of the needle? Yung karayom, yung butas ng karayom. Ano bang gusto iparating sa atin dito? In the Hebrew culture, eye of the needle refers to a small gate opening in Jerusalem. Sabi dito, to a small gate opening in Jerusalem.
Katulad daw to ng pintuan ng Jerusalem. Ito po raw yung eye of a needle. Pag tinignan po natin. Itong eye of the needle, saan po ito ginamit? Ginamit po dito to sa Matthew 19, dito po sa salita ng Diyos, sa Matthew 19, yung 16 to 24. Ano po ba yung Matthew 19, 16 to 24? Ito yung binatang mayaman. Binatang mayaman, lumapit sa Panginoon itong binatang mayaman. Sabi niya, Lord, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ng Panginoon, sige. Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mananakaw. Alam niyo yung sagot ng mayamang binata, ang sabi niya, mula nung pagkabata, ginawa ko na yon. Tinupad ko na yon. Mula pagkabata, natupad mo na po. Para pag tinignan mo, wala namang nakatupad sa 10 Commandments eh. Walang nakatupad, walang naka-perfect. Lahat may kakulangan. Pero anong sabi niya? Makikita mo yung tong binatang mayaman na to, na pag tinignan mo yung kulang sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi uli sa kanya ng Panginoon, ganon. Sige. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at saka ka bumalik at magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi sumagot yung mayamang binata. Umalis na malungkot ang binata. Pag tinignan natin dito, kasi pag tinignan natin po dito, ito yung sinabi ditong, sabi doon sa bandang baba, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos kaysa makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Alam nyo, habang pinaaral ko to, meron akong nakita. Tinanong ko, bakit nga ba ginamit yung kamelyo? Yung kamelyo, pag tinignan mo, malaki. Imposibleng makapasok. Pero ito, sinasabi dito, analogy lang. Analogy, gumagamit ang ating Panginoon na para madaling maunawaan. Para madaling maunawaan yung gustong iparating ng ating Panginoong Kristo. Gumagamit siya ng mga analogy para madaling maunawaan ng mga tao. Ngayon, nung nakita ko, yung camel pala nung unang panahon, siya yung mga nagbibitnit ng kung ano-ano. Riders nung unang panahon. Siya yung parang lalagyan, loadan mo ng katakot-takot na load, tapos dadalhin niya sa lugar na dapat pagdalan. Nakita ko dito, ito palang camel, kaya madaling makapasok, analogy lang. Kasi yung camel, kaya niyang tanggalin lahat ng load niya at sumunod dun sa nagpapasunod sa kanya. Kaya niyang tanggalin lahat. Pag tinignan natin dito, willing siya alisin lahat sa kanya. Kaya madali siyang makapasok. Pero pag tinignan natin dito, yung mayaman, mahirap makapasok. Bakit? Kasi pagpapasok na siya sa maliit na butas, pag sumabit yung kanyang kayamanan, hindi niya kayang iwan. Hindi niya kayang iwan. Hindi niya kayang tanggalin. Katulad nung binasa natin dito, yung mayamang hangal, yung binatang mayaman, na pag tinignan natin dito, na hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan. Pag tinignan natin dito,
Hindi naman lahat ng mayaman ganito. Meron din naman mayaman yung mga nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Meron pa nga eh. Kaya nga sabi, mahirap makapasok yung mayaman. Di ba yung sabi nung isa sa Matthew din? Paggigiba ko yung kamalig ko. Pagkatapos kong gibain yung kamalig ko, patatayuan ko ng mas malaki. At pag pinatayuan ko ng mas malaki, doon ko lang dadalhin lahat ng aking mga inarbes. At pag nandun na lahat, anong sabi niya? Wala na akong gagawin. Papapa, mememe, oo. I-enjoyin ko na yung buhay ko. Hindi na ako mauubusan. Di ba sabi doon, hangal sa gabing ito, kukunin ka na ng Panginoon. Saan mapupunta ang iyong kayamanan? Kaya maraming mga dito sa salita ng Diyos, marami na tungkol sa mayaman na mahirap makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Kristo. Meron pa isa, yung mayaman at si Lazaro. Diba, para pag tinignan mo, hindi mo man lang mabigyan ng pagkain, naghihintay lang ng mumo. Pagdating ng pareho silang namatay, nagulat siya. Bakit wala siya doon? Kasi minsan, yung kayamanan, hindi nagagamit sa tama. Yung kayamanan, hindi nababahagi sa tamang ibahagi. Kaya pag tinignan natin dito, sabi dito, mahirap makapasok ang mayaman sa butas ng karayom kaysa ang kamelyo. Analogy lang po to na eto nga po na pag tinignan natin, ang camel, kaya niyang i-give up lahat para makapasok at submissive ang camel. Kung ano man yung pasasabi sa kanya, susunod lang siya. Thank you, Lord. Etong mayaman, mahirap, hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan. Kaya, thank you, Lord. Tapos dito po sa binasa natin, sabi dito, what is the meaning of cope in Psalm 119? What is the meaning of hope in Psalm 119? The letter Kop stands for the word holy, banal, which means set apart for a sacred purpose. Set apart for a sacred purpose. Kaya thank you, Lord. Sabi niya, set apart for a sacred purpose. Ano bang nakapaloob dito? Sa Psalms 119, 145 to 152. Ang nakapaloob dito, yung deliverance. Yung title nga sa Tagalog nito, yung panalangin upang iligtas ng Diyos. Yung deliverance. Pag tinignan natin dito, pinapakita dito, to set apart for a sacred purpose. Pinapakita dito, inihiwalay tayo para sa magandang purpose ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nakapaloob dito sa Psalms 119, yung cry out to God. Cry out to God. Doon sa verse 145, wala siyang ginawa kundi cry, 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 cry. Alam nyo, ang ganda nga nung kanta dito eh. Meron nga akong kanta na naalala dito. Yung kanta, hindi ko alam kung kanta ng mami itong kakantahin ko, na nakapaloob din dito sa Psalms 119, 145 to 152. Ito yung kanta na to. Ayan. Sige. Ayan.
The Lord is near to those who call upon His name, and hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and hears everyone who calls upon the name of the Lord. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and hears everyone who calls upon the name of the Lord. Thank you, Lord. Etong Psalms 145 verse. Ito yung cry out to God. Umiiyak siya sa Panginoon, hinihingi niya ang tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Naranasan niyo na po bang umiyak sa Panginoon? Natatandaan ko noon, nung umiyak din ako sa Panginoon, nung hindi ko na kaya, yung hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yung pag-iyak ko sa Panginoon, yung wala na akong kapag-asa. Alam niyo kung bakit? Dahil nga nung kabataan, medyo maloko, nung kabataan, medyo mga hindi tamang ginagawa. Dumating ang time, dahil sa sobrang dami na ng kalokohan na ginawa mo, si Lord gagawa ng sitwasyon para mabalik ka sa Kanya. Kaya nga sabi doon sa meaning natin, di ba sabi sa meaning to Psalms 100, yung cope, set apart for a sacred purpose. Sinihiwalay tayo para sa magandang purpose ng Diyos para magamit. Alam nyo, dumating nga sa time yung pag-iyak ko kay Lord. Kasi paggising ko sa umaga, nakakulong na ako. Tapos yung nakakulong ako, ang kaso ko, no bail. Pag no bail, talagang, yung habang binabasa ko tong Psalms 100, yung 145, grabe. Tignan natin doon sa verse, sa 45. Buong pusong tumatawag, itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Yahweh. At sunsundin ko ang utos. Parang pag tinignan natin dito, dumating ang time na talagang iyak ka kay Lord. Lord, paano na yung buhay ko? Inabot ako ng death sentence. Wala ka ng pag-asa kundi ang ating Panginoon lang. Tawag lang kay Lord. Tawag lang sa Kanya at nandyan siya lagi. Sabi doon sa kanta, the Lord is near to those who call upon His name. Alam ko, pag tumawag ka sa Kanya, didinggin ka ng Panginoon. Alam niyo, dumating ang time, sabi ko, Lord, wala na akong kapag-asa. Pag hindi ako nakalabas dito, masisintensyan ako at wala na. Siyempre, pag sinintensyan ka, napatay ka na. Humingi ako ng last chance sa Panginoon. Lord, kung bibigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon, maglilingkod ako sa iyo
at susundin ko kung ano yung mga pinag-uutos mo. Talagang iyak, talagang pray, talagang sabi ko, talagang eto na lang ang pinakahuling baraha kung hindi tumawag sa ating Panginoon. Bagamat alam ko naman kung sinong tatawagin dahil bata pa ako, nandito na ako sa gawain ng Diyos. Kaso nga lang, minsan nalilihis, minsan napapabarkada. Pero thank you, Lord. Kasi pag tinignan natin dito, nung tumawag ako kay Lord, at nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi, eto ako ngayon sa inyo. Binigyan uli ng bagong pag-asa, bagong pag-ibig ng ating Panginoon. Nakalaya, at yung aking pinangako, na pag nakalabas ako, maglilingkod ako. Eto na ngayon, nasa harapan nyo, na naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. At ginagamit ng Panginoon sa outreach ng San Juan. Kaya, meron ako nga ditong acronym ng COP, Q-O-P-H. Sabi dito, when I question, you answer. I obey you and place my hope in you, O Lord. Ulitin ko. When I question, you answer. Diba? Marami tayong katanungan, marami tayong mga dapat hindi mapaliwanag. Sabi, when I question you, you answer. I obey you and my place, my hope in you, O Lord. Kaya kapag ika'y tatawag sa Kanya, kung ikaw lalapit sa Kanya, tutugunin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ba ang pinararating ng ating Panginoon dito? Yung panalangin, yung deliverance, walang ibang magliligtas sa atin kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba nagtanong nga po, nung sinabing, mahirap makapasok ang mayaman sa butas ng karayom kesa ang kamelyo. Parang nagtanong-tanong yung mga alagad. Ang sabi doon, nagtaka yung mga alagad na narinig na yon. Ang tanong nila, sino po ang maliligtas? Ang tanong nila, kasi parang pag tinignan mo, sino nga naman makakaligtas? Sino nga naman makakapasok sa butas ng karayom? Diba? Ano sabi doon? Yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya sa buhay natin, walang ibang makapagliligtas kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, kailangan matuto tayong tumawag kay Lord. At pag tumawag tayo kay Lord, tutugunin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At pag tinugon tayo ng ating Panginoon, wala tayong gagawin kung hindi sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. At makikita natin, may buhay na ganap at kasiya-siya ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya thank you, Lord. Magandang gabi po, mga kapatid. God bless. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy
sa